Nakakalimutan nyo yung ano nyo, boundaries nyo ha. Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtahu-tahuhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo, wala ka namang nararating sa buhay. Ang kakapal na mga mukha nyo. Hindi nyo kaya buhay yung mga sarili nyo? Hindi kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa eh. Sa ugali nyo ganyan. Hindi na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Wala nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Bumaba ka na doon! Bata ka pa. Grato. So yung napanood nyo ba yung teacher na yan na sobrang galit na galit sa mga estudyante niya? Oo, kasi naintindihan ko siya, pero naintindihan ko siya dahil nga ang mga kabataan ngayon, hindi ko naman sinasabing lahat, na talagang nawawala na talaga ng respeto. Yan yung sinasabi ko na yung mga lumalabas na mga diploma or diskarte. So, kahit may diploma ka at madiskarte ka sa buhay, kung wala ka namang respeto sa kapwa mo at lalong-lalo na sa mga nakakatanda sa'yo, wala ka pa rin mararating na maganda sa buhay. So, ang sa akin lang, bakit habang pinapagalitan niya ang mga estudyante niya, kailangan niya mag-live? Nag-TikTok live pa siya. Teacher, tama ba naman yung ginawa mo na oras ng klase, naka-live ka? So alam nyo, sa totoo lang, kung dito sa Japan ninyo gagawin yan, malamang kulong kayo. Kasi nga, bawal na bawal, oras ng trabaho, oras ng klase ha. Magla-live ka. At alam nyo ba, sa totoo lang dito, bawal na bawal kunan ng litrato, kunan ng video, ang mga nangyayari sa loob ng eskwelahan. Dahil may mga batas dito na kailangan mong sundin. Bawal na mag-donate bawal na magregalo sa teacher eh. Diyan lang talaga ako sa Pilipinas nakakita ng ganyan. Na ang teacher kasamang mag-TikTok ang estudyante, ang teacher nagti-TikTok habang nagkaklase. So ano lang tayo yung lang napapansin ko na bakit kailangan ninyong mag-TikTok or mag-live or mag-reels dyan sa mga classroom ninyo oras ng klase. So alam niyo wala akong magagawa kasi okay sa Pilipinas yan okay sa dyan, sa bansang yan, ang mga ganyang mga gawain. Pero alam mo sa totoo lang, be professional naman. Sabi mo nga, nag-board exam ka, diba? So nakalagay ba sa board exam or sa mga policy ng mga teacher na pwede kayong mag-TikTok or mag-live or magkuha ng mga video habang nagkaklase kayo? Oo, sabihin na natin na walang respeto at mga pasaway ang mga bata dyan, ang mga estudyante ninyo. Kaya lang, wala ka rin sa lugar, teacher. Sa totoo lang. Sarili kong opinion to ha. Okay lang na ginagalang ko naman yung opinion nyo, pero sa akin, hindi tama yan eh. Hindi kasi maganda na. Kasi nakikita rin ng mga estudyante nyo kung ano mga ginagawa nyo eh. Diba? Alam niyo yun? So iniisip nila na okay lang din sila mag-TikTok, mag-live, mag-Facebook habang nagkaklase. And then alam niyo sa totoo lang, dapat kayo yung kayo yung tutularan kasi nga sabi nyo, teacher kayo, professional kayo at nag-board exam kayo. Ang hindi maganda ay yung naka-live ka tapos sabihan mo ng ingrato, sabihan mo na walang mararating yung mga bata. Kaya nga nag-aaral yung mga yan para may marating. So kahit na malalaki na yung mga batang na yan at may mga pangunawa na, hindi pa rin tama na i-live mo yung galit mo sa kanila. Bakit ka nag-live? For the views? Content creator ka rin ba, teacher? Wala akong masabi, sa totoo lang. Dapat talaga pinapatupad dyan sa Pilipinas yung tamang disiplina na sa oras ng klase, sa loob ng classroom, sa loob ng eskwelahan, ibawal yung mga ganyan-ganyan. Mag-TikTok ka. TikTok live pa ha, teacher ha. Alam niyo namang napakarami nanonood dyan. Ayan, gusto mo mag-viral? Anong purpose? Bakit ka nag-live? Gusto mo mag-viral ang video mo? Gusto mong iparating sa mga magulang yung mga ugali ng mga anak nila? Oo, nandun na tayo, teacher. Pero alam mo, sa totoo lang, pwede mo naman kausapin mga magulang yan eh. Hindi yung magla-live ka pa, tapos yung mga salitang mga pinagsasabi mo ay hindi naman kaaya-aya sa mga manonood, ay talagang puputaktihin ka ng mga magagalit talaga sa'yo, yung mga magulang ng mga batang yan, lalo na kilala nila na ikaw ang teacher ng mga anak nila, ay talagang puputaktihin ka ng mga kung ano-ano mga pagbabatikos. Kasi hindi na naman tama yung ginawa mo eh. At meron pa ako nakita sa post, hindi daw naiintindihan ng mga magulang ang hirap ng mga teacher. Nandun na tayo, alam namin yun. Kayo nga ang pangalawang magulang eh. Kayo ang mga pangalawang magulang ng mga anak namin. So dapat, kayo ang tutularan, hindi yung nag-live ka, tapos pinagsabihan mo yung mga estudyante mo na walang mararating, wala silang lugar sa mundo, ano sila, kriminal? Umayos ka, teacher. Oo, nandun na tayo na maraming estudyante ngayon at maraming kabataan ngayon sa Pilipinas na talagang napakawala ng modo at wala ng respeto. Pero, sa tingin mo, re-respetuhin ka nila kung ganyan ang mga salitang lumalabas sa bibig mo? Teacher ka, kalmahan mo yung mga sinasabi mo. At kung gusto mo naman na may documentation, kaya siguro nag-live ka, sana ibinidyo mo na lang at saka mo pinanood yung mga sinasabi mo, i-review mo muna yung sarili mo, kung tama ba yung mga binitawan mo sa social media. Dahil hindi lahat ay mauunawaan ang sitwasyon mo. Naiintindihan ka namin dahil mahirap maging teacher. Mahirap magdisiplina ng mga bata. Kami ng mga magulang nahihirapan kapag talagang pasaway mga anak namin. Kayo pa mga teacher. Pero wala kayong karapatan na sabihin sa mga bata na wala kayong mararating at wala kayong lugar sa mundo. Naintindihan mo, teacher? Kaya ayusin mo yung salita mo. Kung gusto mong mag-viral, siguro gusto mong mag-viral, gusto mong pag-usapan ka ng buong madla, kaya ginawa mo yun. Kasi wala akong ibang maisip na purpose na ginawa mo, bakit ka nag-live? Kasi sa totoo lang, hindi maganda at hindi tama yung ginawa mo. Pwede mong pagalitan ng mga bata. Pwede mo silang disiplinahin, may karapatan kayong disiplinahin ang mga bata, pero hindi sa paraang ganyan. Baka nga mawalan ka pa ng lisensya kapag kaganyan. Kasi hindi lang isang bata, lahat yan kausap mo yung mga estudyante mo. Di ba? Paano na lang kung magsampa ng kaso yung mga magulang yan? Sabihan mo yung mga anak nila na walang mararating, walang lugar sa mundo,
kung anak ko ang isa sa mga kasama mo dyan. Kasi hindi naman lahat ng mga estudyante mo dyan sa loob ng classroom pare-parehas ng ugali. Malamang may mga batang mababait dyan. Nadamay pa sila. O di ba? Sana teacher, ni-review mo muna yung mga pinagsasabi mo at hindi ka na nang nag-live. Oras ng klase ha.